Okay, magandang hapon po sa ating lahat at magandang hapon rin sa mga viewers, audience ko dito sa Pilipinas at sa mga OFWs natin, na mga kababayan natin from around the world, no? Maraming salamat sa lagi ninyong panunood dito sa Donmar TV at halos umaabot na nga tayo ng 500,000 subscribers, no? Dito sa Donmar TV at unti-unti na tayong dumarami, no? Road to 1 million ang ating mga subscribers dito, no? Sana bago mag 2028 ay magiging 1 million na ang subscribers natin. Yan, nagpapasalamat po tayo. Palakpakan, no? Palakpakan. Kasi nakikita natin yan sa ating algorithm dito sa YouTube na unti-unting marami po ang nagsasubscribe dito sa Donmar TV. Siguro naman ay nagawa nyong mag-subscribe sa akin kasi po nagugustuhan ninyo ang araw-araw nating talakayan, no? Sa mga komentaryo natin sa ating nangyayari sa ating bansa, especially itong Administrasyong Marcos at sa mga magaganda pong plano ng ating Vice Presidente na si Vice President Inday Sara Duterte na magiging future president sa 2028. Ayan, palakpakan. Di ba? So, ayan, tuloy-tuloy lang ha ang ating pag-comment dito sa ating programa at ipalabas ang inyong opinion. At bago ninyo panoorin ng buo itong ating video ay i-like at saka i-share ninyo ang ating video para hindi lang kayo ang makakita kundi mas marami pa. Okay? At sa mga laging nanonood dito na hindi pa nakasubscribe sa akin, i-subscribe nyo na yan ha, para updated kayo lagi sa ating mga balita, no? Libre lang naman ang mag-subscribe, walang bayad yan. Kasi po, ito po yung nangyari. Meron pong inilabas na ngayon lang ngayong umaga, kaninang umaga ay naglabas po ng statement itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dyan sa inihaing impeachment complaint dito kay Representative Jokno. Alam naman natin yung si Jokno ay dilawan talaga yan. So syempre kung ano yung mga akusasyon niya, ano yung allegation nila kay VP Sara, alam naman po natin yan na paninira lamang yan kasi takot sila na maging presidente itong si VP Sara sa 2028. Kasi hindi nila kayang lumaban ng patas sa 2028 kasi alam nilang mananalo na ito at ito yung gusto ng taong bayan. Hindi nila matanggap-tanggap eh. Yan ang problema sa kanila. Ay nako. Mamaya babasahin natin yan ha sa ipinalabas na official statement ni VP Sara sa page niya. Okay? Pero unahin muna natin ito. Itong impeachment na panibagong desperate attempt na maghanap ng ebidensya laban dito kay VP Sara. Ang gusto nila papuntahin doon si VP Sara sa House of Representatives. Tapos tatanungin nila yan si VP Sara. Tatanungin na lang ipapahiya doon sa House of Representatives with all the media na nakatutok. Tapos para magmukhang guilty si VP Sara. Yan naman Huwag na tayong magbulahan kasi po dito sa Donmar TV, hindi po tayo mauuto. Ang mga audience ko dito sa Donmar TV ay talagang bibigyan ko ng impormasyon, katotohanan na itong mga galawan ng kalaban ni VP Sara ay hindi po makakalusot ang mga propaganda at mga pautot ninyo. Ang hilig-hilig kasi nila na gagamitin nila ang kanilang mga posisyon, no? Sa pagiging lawmakers nila, no? Gagamitin nila 'yan para i-discredit, i-disarm ang kanilang mga kalaban, especially itong si VP Sara. Isa na dyan, si Ridon. Kilala niyo si Ridon, di ba? Kung maalala po ninyo,
si Ridon po ay bad trip yan sa panahon ni former President Duterte. Kaya bumabawi yan ngayon. Galawang politika hindi natin papalampasin yan. Alam natin yan. Okay, ito yung balita, panoorin nyo. Jed, ano pa ang ibang detalye sa pahayag ni VP Duterte kaugnay ng impeachment? Ella, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na yung paghiling ni Representative Shell Jokno para sa mga karagdagang dokumento ay patunay lamang na walang sapat na ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Wala naman talagang sapat na ebidensya yan. 'Di ba? Hindi ko nga maintindihan itong si Luistro, bakit sufficient inform ang impeachment complaint kay VP Sara. 'Di ba? Pero yung kay Bongbong Marcos na halatang kumakalat itong flood control scandal na maraming maleta ang mga kumakalat na mga revelasyon nitong si Zaldico at revelasyon nitong mga 18 ex-Marines, ay sasabihin pa nilang insufficient informed. Di ba? Halatang bias. Bias na bias. Oh, ganyan sila maglaro. Kaya, sa totoo lang, wala nang gusto sa inyo na taong bayan. Dahil sa mga ganyang ugali ninyo Napaghalataan kayo na kayo'y bias dyan. You are not for the people. Sa totoo lang. Ayon sa Vice Presidente, ang pagpasa ng komite sa sufficiency in substance ng reklamo ay dapat nangangahulugang may hawak na silang ebidensya at hindi ngayon pa lamang maghahanap. Which is tama si VP Sara. Sasabihin niyo ngayon, Luistro, and the rest of the congressman na bumoto, di ba? 52 silang bumoto na sufficient inform raw ang impeachment complaint. So, nasaan yung ebidensya? Nasaan yung ebidensya? Yan ang hinihingi ng taong bayan. Yan ang hirap ninyo Lagi kayong daldal ng daldal dyan sa House of Representatives. Pero wala naman kayong sinabi. Wala naman kayong ipagmayabang. Ang ugali lang nila ang yabang. Pero yung ebidensya na magmamayabang sila, wala. Kasi ang hirap na isang babaeng vice president na siraan ninyo ng siraan, mahirap yan Yang mga paninira ninyo, mabubuking kayo. Kasi may tinatawag po tayo na mananaig pa rin ang katotohanan. Diba? Sa totoo lang, nakakaumay na Yan ang lagi namin sinasabi ni VML, yung vlogger na kaibigan ko sa Maynila Nakakaumay na, pre. Yung mga banat nila kay VP Sara, nakakaumay na. Halos araw-araw paulit-ulit na lang. Tapos, wala naman silang maipakitang maniniwala ang taong bayan na kawatan si VP Sara. Diba? So, ang isang taong matino na nagtatrabaho at alam nyong maraming taong bayan na kasuporta sa kanya, insecure kasi kayo. Insecure Yan ang inap sa atin. Kung gusto nyo, ito lang masasabi ko sa iyo, Dilima, Jokno, sino pa yan, yung Makabayan Black. Kung gusto nyo na magugustuhan kayo ng taong bayan, magserbisyo kayo sa taong bayan. Huwag puros politika. Huwag puros pamilya. Huwag puros mga daldal ng daldal dyan sa mga sinasabi nyo. Magpakita kayo sa taong bayan na tumutulong kayo sa mga mahihirap. Nagpakita kayo doon sa... Buti pa si Leni Robredo kasi tumutulong. Nung time na Vice President si Leni Robredo. Kahit alam kong plastic yun. At least tumutulong. Diba?
Yan ang hirap eh. Ito mga kalaban ng mga Duterte, batikos sila ng batikos na sila yung malinis. Duterte na ang madudumi. Di ba? Pero, hindi mo naman nakikita na tumutulong sila sa taong bayan. Hindi mo naman makita na may malasakit sila. Si Senator Bongo pa yun ng ikot. Halos halos mapagong na si Bongo sa kakaikot sa Pilipinas para lang tumulong, no? Bakit ko ba nasabing napapagong na? Sa Bisaya, napagong. Yung nasunog bang napagong ba? Kasi umiikot si Bongo, ang init-init, ang tirik-tirik ng araw, pero umiikot pa rin si Bongo doon sa mga nasunugan. Sinong hindi mapapagong doon? Di ba? Pero tahimik si Bongo. Hindi nang aaway. Tahimik na tumutulong. Tapos pagbibintangan pa ngayon si Bongo, nakorap si Bongo, nag-ano si Bongo. Yan ang hirap. Ang concern ko lang dito sa bayan natin, kung sino yung mga matitino na tumutulong sa atin na may malasakit sa taong bayan, yun pa yung ginagawan pa nila ng kasalanan. Tingnan nyo si Senator Marcoleta ngayon, no? Anong mga banat ni Senator Lacson? Anong banat ni Senator Lacson? Pinipersonal niya. Tinitira niya si Marcoleta, yung pagkatao ni Marcoleta. Tinitira niya. Pero ang punto naman ni Marcoleta, sabi niya, bahala ka na kung bibirahin mo ako, titirahin mo ako, wala akong paki dyan. Ang pakialam ko, nasaan na yung big fish, nasaan na yung mastermind sa flood control. Di ba? Palakpakan! Hindi nyo, alam nyo, si Ping Lacson, pikon na pikon siya ngayon kay, Marcoleta, itong si Senator Lacson. Kasi, banat siya ng banat para ilihis ang issue, no? Kasi nakatutok ngayon ang taong bayan sa issue ng flood control. Kung sino ba talaga ang mastermind. Nakatutok ang taong bayan. Ngayon, si Marcoleta, papunta na doon. Papunta si Marcoleta doon. Sino ba? Pinipressure niya itong si Ping Lacson. Si Lacson naman, napaghalataan na ika nga, sabi ng mga political analyst, mga vloggers, may pinoprotektahan na napaghalataan na ayaw nilang imbitahin yung dapat imbitahin sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, para ilihis ang issue, para magmukhang kasalanan si Marcoleta, tinitira niya yung asawa ni Marcoleta, doon sa insurance company na nakalink raw kay Diskaya, protector raw si Marcoleta sa mga Diskaya, pro-China raw si Marcoleta, dapat raw magbantay ang taong bayan na wag iboto ang mga taong hindi raw loyal sa Pilipinas. Kung ano-ano na lang ang paninira niya kay Marcoleta. Itong si Lacson na ito. Lacson, hindi po yan ang issue ng Blue Ribbon Committee mo. Ang issue po ng Blue Ribbon Committee mo, sino ang mastermind? Imbitahin na natin si Martin Romualdez. Gumawa ka ng paraan na makabalik si Zaldico. Bakit takot na takot ka na malilink ang issue papunta kay Bangag? Di ba? Tapos, daldal siya ng daldal. May nakitang picture doon na nakasakay pala sila doon sa helicopter, si Soto at si Ping Lacson, kung saan merong picture na yun rin ang ginamit na paghatid ng mga maleta. I-explain mo yun. Bakit ka nakasakay doon? Nagtatanong kami, taong bayan, di ba? Yan ang hirap sa atin Dahil dito, tinawag ni VP Duterte ang hakbang na ito na ikatlong fishing expedition ng Kamara.
Aniya, ang unang bugso nito ay noong budget hearing noong 2024 kung saan lumabas ang tanyag na linya na let's stick to our plan. Sinundan ito ng Sino yung let's stick to our plan? Walang iba kundi si Stella Kimbo. Di ba? Kung maalala niyo? Si Stella Kimbo yung nagsabi niyan, let's stick to our plan. Nabubuking eh. Na may plano pala silang sinusunod na script, 'di ba? Booking si Stella Kimbo doon. Pagkatapos, daldal ng daldal itong si Stella Kimbo. Ngayon, may picture doon sa bahay niya. Sagutin mo ito, Kimbo, ha, kasi kumakalat ito ngayon sa social media. Sa bahay niya may mga maleta. Tapos may nakasabit doon na bike, okay? Nasabi nila, may bike, no? Nakasabit yung bike sa garage, tapos may mga maleta sa ilalim. Nasabi ng mga 18 ex-Marines, naghahatid sila ng maleta doon kay Stella Kimbo. Tapos, merong picture na si Stella Kimbo, I think sumasali siya doon sa parang triathlon o anong mga lon yun. Ginamit niya yung bike na nakita doon. Magkapareha yung bike na sinabit at yung ginamit niyang bike doon sa activity na sinalihan niya. So sagutin mo yun, Kimbo. Hindi ko sinasabing kay Kimbo yung bike at yung gano'n, ha. Pwede namang gawa-gawa lang, paninira lang yan kay Kimbo nung maleta doon. Pero i-explain mo ito. Kasi baka bahay mo ito eh. Baka hinahatid lang yung maleta, pinapalinisan ni Kimbo. Kayo naman, hindi ko naman sinabing may milyon pera ang nasa loob ng maleta. Hindi ko sinabing guilty siya. Hindi ko sinabing nakatanggap si Kimbo ng mali-maletang pera. Hindi ko sinabi. Basta may picture lang. Baka trip nila. Mag-picture ng maleta. Di ba? Trip nila eh. Gusto nyo eh. Trip nila eh. Di ba? Tuloy. Kontrobersyal na issue ng Mary Grace Piato sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Iginiit ng pangalawang Pangulo na ang nasasaksihan ngayon ay isa na namang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensyang wala naman talaga. Talaga? Muling inulit ni Vice President Sara Duterte, ang impeachment ay isang politikal na pag-atake na idinisenyo upang protektahan ang ilang individual at isulong ang mga pansarili at dayuhang interes. Hayagan niyang tinukoy ang mga umano'y nasa likod nito na isang opisyal na lulong di umano sa droga, isang kongresistang itinuturing na utak ng flood control funds at isang mambabatas na lantarang naghahanda para sa 2028 elections. Binatikos din niya ang espesyal Sino yung naghahanda sa 2028? Sino yung desperadong gustong tumakbo sa 2028? Walang iba kundi si Tamba Loslos. Di ba? Desperado eh. Talagang hawak niya lahat niyang mga tuwadkom, yung mga representatives, hawak niya. Pinakain siguro ng maleta. na pagtratong ibinibigay ng Kamara sa testigong si Ramil Madriaga na tinawag niyang isang kidnapper. Sa huli pinuna ni Vice President Duterte. Isa rin ito eh. Kung si Ramil Madriaga may credibility. Pero yung itong mga 18 ex-Marines na grabe yung training at disiplina nung araw, walang credibility. Ganyan na ang administrasyon. Ayon sa sa pagkaka-observe natin sa administrasyong Marcos, mas may credibility pa ang mga nakakulong kaysa dito sa mga nagtatanggol na mga ex-Marines. Ang pagtutok ng Kamara at Malacanang sa kanya sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at ekonomiya. Ayon pa kay VP Sara, ito ay isang insulto sa mga overseas Filipino worker at sa mga naghihirap na pamilyang Pilipino.
Ela, kaugnay nito na una nang binanggit o binabanggit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamonitor sila sa anumang development kaugnay nga ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at binigyan din nila na handa silang tumugon doon sa lahat ng mga alegasyon o doon sa mga reklamo na nakapaloob dito sa impeachment. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. So ngayon, ayon kay VP Sara, desperate move yun, di ba? Heto, nagpalabas na ng statement itong si VP Sara. Ngayon lang ito ha, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. I-post natin ha. I-post natin yung unang bahagi ng official statement ni VP Sara. Ayan. Lakihan natin para mabasa lahat. Baka akala nyo fake news na naman ito ha. Ayan. Ayan ha. May official seal ng Office of the Vice President. Statement. Mga kababayan, media outlets have recently published what is described as a letter from Representative Jokno filed before the House of Committee on Justice seeking the issuance of subpoenas to obtain additional documents and records in connection with the impeachment complaint against me. So may bago na namang pautot ang mga kalaban para siraan si VP Sara. This only reinforces what I have been saying all along. There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me. Okay, tama si VP Sara sa kanyang dating mga sinasabi, no? Na babanatan siya sa mga paninira tapos ito ang gagamitin nila sa impeachment complaint. The finding of sufficiency in substance by the Committee on Justice presupposes that the allegations in the complaints are supported by evidence. Dapat, kung sasabihin ninyong sufficient in substance itong mga reklamo na ito, dapat sa ngayon meron na kayong malakas na ebidensya. 'Di ba? Pero hanggang ngayon wala, 'di ba? The committee cannot conduct an investigation to search for evidence to support accusations already made in the impeachment complaints. Doing so would amount to a third fishing expedition by the House of Representatives. Correct. Gusto nila papuntahin si VP Sara dyan sa House of Representatives at gumagawa ng fishing expedition. Anong ibig sabihin? Tanungin nila ng tanungin si VP Sara hanggang makakuha sila ng issue. Yan ang gagawin nila. Diba? Ang dapat ninyong gawin sana, bago ninyo imbitahin si VP Sara dyan sa House of Representatives, dapat nakahanda na yung ebidensya ninyo. Yung ebidensya ninyo, yun ang magpapatunay na dadalo si VP Sara. At tatanungin nyo, VP Sara, totoo ba ito? Ito yung ebidensya. Anong masasabi nyo dito? No, nagnakaw ka raw ng maleta. Example ba? Nagnakaw ka raw ng manok sa silingan mo. Kulay pula pa yung manok. Manok na pula. Ganun ba, no? Dapat nakahanda na sana yung ebidensya ninyo. Puro hearsay ang sinabi ninyo. Puro hangin yan Paano yan? The first was the budget hearing in 2024. Remembered for the now infamous line, "Let's stick to our plan." Stella Kimbo. Di ba? Sila pa yung mag-aakusa pero sila pala yung mga may ebidensya doon. Pero kung si VP Sara yung napicturan doon, doon wala na. Finish na. Tinapos na si VP Sara. Ang hirap dito sa mga taong ito, akusa sila ng akusa, pero at the end of the day, sila yung mga nakikita sa mga ebidensya. Na pinadalhan ng maleta doon, pinadalhan sa bahay doon, bahay ni Romualdez, bahay ni Kimbo. Tapos si VP Sara ang may kasalanan. Ay nako, nakakatawa. The second were hearing conducted by the Committee on Good Governance and Public Accountability.
which many will recall for the so-called Mary Grace Piatos attack. Lagi nilang inuulit itong Mary Grace Piatos. Makailang beses na rin itong sinagot ni BP Sara pero bingi pa rin lahat. In-explain na yan eh. Ang hirap nito mga loyalista na ito is bingi-bingihan eh. Bingi-bingihan tapos bobo pa. Bingi plus bobo equals loyalista. Now, we are witnessing yet another desperate attempt to search for evidence where none exist. Di ba? Ito, pangalawa. May ano pa ito eh. Let me say this again for the 9th time. The impeachment is political attack designed to protect certain individuals and advance personal and foreign interest. Meaning to say, sabi ni BP Sara, ginawa po nila itong impeachment complaint para protektahan yung tunay na mga magnanakaw. Yang flood control na yan. Kasi gusto nilang i-divert ang issue para makalimutan ang mga kawatan sa flood control. So, si BP Sara, impeachment. Among them are an official reportedly struggling with substance abuse. Alam na natin yan. Sino ba ang nag-abuse sa substance? Yung mga tumutulo ang sipo na hindi nila nalalaman. A congressman widely regarded as mastermind of flood control funds and his associates who allegedly received maletas of cash, and a legislator openly positioning herself for a presidential run. Wala nang iba, kundi si Tamba Lo. Si Tamba Lo pala. Even more disturbing is the treatment now being extended to Madriaga, an alleged kidnapper who fabricated an entire story. The request that he be given special treatment in the House of Representatives is a grave insult to minor victim who was traumatized by his criminal acts. Correct. Di ba? Gagawin pa ninyong hero si Madriaga? Kung maghanap man kayo ng mga yung witness, wag naman yung kriminal. Inapaghalataan tuloy itong mga dilawan na ito na sinusuportahan talaga nila yung mga kriminal. Ayaw nga nila yung war on drugs eh. Di ba? Si Kia na yung santo nyo. Si Kia na talaga yung santo nyo. Si Kia na ang santo nyo. Hindi na yan. Okay na, nirerespeto namin yung santo yung si Kian. Santo nyo yan. Tapos may pare doon gumagamit. Noon gumagamit. Ay nako. Nakakatawa. Meanwhile, communities around the world are scrambling to protect their citizens and find solutions to shocks in the energy and commodities sectors. Yet the Philippine House of Representatives and the Office of the President remain preoccupied with a political nemesis who refuses to kowtow. What's kowtow? Di ko alam to eh. To their corrupt ways. Kowtow. BP Sara naman, ang hirap-hirap na mga words ninyo. Kowtow. Who refuses to kowtow. Ano ba ito? Typo error ba ito? O talagang may word na kowtow? Kowtow their corrupt ways. So, patuloy. Nawala tuloy ako. Ibig sabihin dito is talagang ililihis nila. This is another insult. This time, it is directed at our OFWs, the poor, and the many Filipino families who may soon be pushed deeper into hardship as a result of war and its global consequences. God save the Philippines, please. Shukran. Vice President Inday Sara Duterte. Tama naman eh.
ang mga naaapektuhan dito, yung mga tayo, taong bayan, mga mahihirap at mga kumakayod na taong bayan. Kasi po, imagine, no? Ginagawa nila ito sa vice presidente. Na vice presidente pa yan, ha? Because they are abusing their power. Now, how much more tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Di ba? Sa tingin ninyo, tutulungan tayo? Sa tingin ninyo, mabibigyan tayo ng maleta? Wala. Hindi tayo mabibigyan yan. Sila lang ang busog na busog. Tayo ang naghihirap. Okay? So, very good, VP Sara. Ano sila masakit ang dibdib ng mga loyalista at mga dilawan Masakit ang kanilang dibdib. Kasi every time magpalabas sila, ito mga kalaban ni VP Sara, magpalabas sila ng mga maling impormasyon at paninira kay VP Sara, hindi naman pinaniniwalaan ng taong bayan. Pero kung si VP Sara ang nagpalabas ng official statement sa kanyang Facebook page pa lang yan pero halos lahat ng taong bayan naniniwala. Kaya galit na galit sila especially si Ridon Iritang-irita talaga sa mga Duterte. Kasi siya, kuda ng kuda, walang naniniwala. Pero itong sina VP Sara at si former President Rodrigo Roa Duterte, kung kahit konti lang yung sinasabi, naniniwala talaga yung taong bayan. Yan ang sinasabi ko. Kasi sira na ang mga reputasyon nitong mga kalaban ni VP Sara. Dilima, Jokno, Ridon, Luistro, Romualdez, sino pa dyan, sirang-sira na ang reputasyon ninyo. Wala nang maniniwala sa inyo. Mananalo na lang kayo through money. Yan ang katotohanan. Mananalo na lang kayo through money. So eto, panoorin natin itong affidavit ni Ramil Madriaga versus Vice President Inday Sara Duterte, no? Na perjured at puro mali. Yan ang sabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na in-interview siya dito kay yung atong idol nating si Attorney Rowena Guanzon. Ito, panoorin po natin at magre-react tayo dito. Magandang hapon po. Attorney Rowena Guanzon po sa Usapang Matino. Andito kasama shout out nga pala sa asawa ko. Thank you for the coffee, wifey. Ayan. natin ngayon, one of the lawyers of Vice President Sara Duterte. At mapapaliwanag niya sa atin ang sino ba tong si Madriaga na ito at napakasikat itong na para bang kung pakwentuhin mo itong mga kalaban ni VP Sara, ito na talaga ang smoking gun. Ito na talaga ang pinaka witness nila para sa impeachment campaign nila. Kaya andito po ngayon, kasama natin ang bago ko lang ito nakilala, pero anak ito ng aking friend. Welcome, Attorney Salvador Panelo Jr. Yes, Salvador Paulo Panelo Jr. So, Attorney Paulo, Yes. welcome. Thank you for the invitation and thank you for having me. It's a privilege to be here with you. Now, Attorney Paulo, you're the lawyer of Vice President Sara in a perjury case against Madriaga. Can you tell us briefly why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara, simula pa lang nung mayor siya ng Davao City, hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD, pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas, hanggang sa
nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Nasa maleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City Local Government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa hindi mga ba si opisina. Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga palang kaso nitong Madriaga. At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Oh, yun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang Sinasabi sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 confidential fund. million, merong patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga. May text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin. May text sila ni Bongbong. Oh, di ba? Bongga, ito. Walang text. Attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. Oh, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na dating OVP Security Officer. At Bakit daw sa kanya inabot? dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya deliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family. Pero walang mga detalye, 'di ba? Oo. At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon. Kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO na she has no license. no driver's license at hindi talaga marunong mag-drive. So, So, ang timing lang, attorney. Gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Oh, simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Tapos, at saka siya ngayon sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun. Talagang... Oo. At saka, Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi
Kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at Oo. basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Oh, ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Oh. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, ng customs drugs. issue. Oh. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge Siya ng ng lahat lahat. ng yon. Bongga. Oh. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala Wala siyang naman witness. siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yon. Oh. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses. Para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, Okay, na hindi siya kilala. na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP SPG Commander Dante La Chica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala, na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may pictures si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, Oo. doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara Bakit sino ba itong attorney kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? si Doon sa event na yon. Si Attorney Kilala, associate dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before, in the early 2000s, for another kidnapping, for a Kliyente separate kidnapping. Kliyente ba ni attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So, doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Ano siya, indigent client. Yes. Oh. So, na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law, kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko, ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Nung 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila. Kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya,
Importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya laban kay VP Sara dahil ano siya? Anti-corruption, ano siya, advocate. Huwag mo na kami ibudol, ha? Talagang, ang hirap mo paniwalaan. Actually, ma'am, yung testimonya nga nung events organizer is nagpa-unlock si VP Sara ng picture taking sa lahat ng bisita. Of course, Hindi lang sa oo. bisita, pati yung onlookers. Tapos 6 to 12 midnight daw ang yung Picturean. picture taking. Yeah. Tapos, ang ginawa namin para ipakita na hindi siya special, in-attach namin lahat ng picture taken Yeah. on that day. Oo, lahat. Pumipila yun eh. Pumipila yan. 1,200 photos, Attorney Correct. Guanzon, Oo, para pumipila. pakita na hindi siya special. Oo, ba't naman siya special? Mukha naman siyang, ewan. Mamaya, sabihin nyo na naman, si Atty. Watson, grabe daw mag-discriminate. Sa itsura pa lang. Ano ko dyan, yung storya, hindi yung itsura. Yung storya ba na Vice President Sara will entrust to this Madriaga that she doesn't even know from any planet where he came from, i-entrust sa kanya na, magbuo ka ng ano nito, ha? Mag-organize ka for me, na ganyan-ganyan. Sino naman maniniwala dyan kay Madriaga kung mag-organize din siya ng mga campaigner? Sabi nga, ma'am, ng witnesses natin, former PSG commanders at itong si VP SPG commander, pag nag-screen sila ng mga tao na may kipag-meeting kay VP Sara or kay former President Titingnan nila Duterte, criminal records. hindi nila papalapitin ang tao na may criminal record Oo. gaya ni Madriaga, let alone entrust him with protecting them or Oo. working for them. So, imposible talaga yung sinasabi ni Madriaga. Pero napakalakas ng loob nila na nilagay nila yung affidavit ni Madriaga sa kanilang impeachment complaints. Actually, natutuwa kami. Kasi ma-expose yung impeachment complainants, pati yung mga nagtutulak ng impeachment, na politically motivated, political agenda lang talaga ang habol nila dito. Kasi kung base sa ebidensya, walang kwenta tong si Madriaga. Ito na yata ang pinaka-star witness ngayon ng mga pro-impeachment complainants at supporters, itong Madriaga na ito. Aba, surely you can do better than this. Ngayon, sinabi ng House of Representatives Committee on Justice, nanalo na sila, na may sufficiency in substance na ang complaint against VP Sara. So now, attorney, they will go to voting in the House and they must get at least 1/3 para ipadala sa Senate. And the affidavit of Madriaga is one of their exhibits or evidence that they will submit or they have submitted to the Committee on Justice and then all the way to the Senate kung mangyari ito. So you're going to demand in subpoena that you can cross-examine Madriaga? Yeah, it's actually a litigator's dream to cross-examine somebody like Madriaga na napakasinungaling. Kasi alam mong kahit anong isagot niya, mahuhuli mo siya. So, yeah. I mean, may balita last week, Attorney Guanzon, I'm not sure if you caught it, na nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may lumabas na may death threat daw kay Madriaga sa loob ng kulungan. Oo. Meron ding report na inaalok daw siya ng 1 billion not to testify. Sa amin, walang kinalaman si VP Sara dyan because VP Sara actually wants him to testify. Oo. Bakit? Kasi one, siya lang ang makakaamin na gawa-gawa yung storya niya. Two, siya lang makaka-identify na kung sinong handlers niya, sino nagtulak sa kanya. Tapos kung tindigan naman niya yung testimonya niya, we will shatter his testimony even more. Okay. So, for example, ano pong tanong ninyo kay Madriaga on cross-examination? Pwedeng as simple as paano kayo nagkakilala ni VP Sara? Kasi we all have evidence on, on Paano their sila history. nagkakilala? Inassign daw siya ni PRRD kay VP Sara
Yun ang testimonya niya as early as 2016. Sabihin natin, anong pruweba mo? 'Di ba? Kasi we all have the certifications proving that he has no connection And to... he has never been employed by former Yeah. President Duterte. No. Kunyari, try nila i-refute yung 7 witnesses. Meron pa kaming mga kasunod dyan. So, wag silang magkakamali. So, magkasunod na mga witnesses daw, whose affidavits you have not yet submitted Hindi pa. in the perjury complaint. Yeah. Hindi pa. Okay, so what's the status of this perjury complaint now? Well, we just filed last week. Our expectation is papasabpina itong si Ramil Madriaga and will be directed to file a counter affidavit. Saan ba siya sa jail ngayon? Anong jail? BJMP in Taguig. Okay. Yeah. So, madali naman siya isabpina eh. Kasi nandyan lang siya. Wow. Hindi naman siya lilipad puntang Iran eh. Di ba? So, I'm sure may maglo-lawyer sa kanya. Di ba? Meron na po siyang lawyer ngayon, si Attorney Raymond Palad, I think that's his name. Oh, that sounds familiar. O baka naman itong palad, dito yung mga radio announcer noon, naalala ko. So, is he what, like a POW client? It doesn't seem that way, pero itong comment ko kay Attorney Palad is pati siya, parang naloloko siya ng client niya eh. Kasi for example, sabi niya, when he discussed this affidavit, sabi niya, binisita daw ni VP Sara si Madriaga Saan? sa kulungan to try to prevent him from testifying. Ano ba, anong akala niya ito sa Vice President? Tanga. Binasag agad to ni Secretary John Vic Remulla mismo. He came out publicly to say, hindi totoo yan. Kinausap ko yung warden. Ibang tao ang binisita ni VP Sara. The warden was there in their visits at hindi si Madriaga ang Alam ko binisita yung niya. binisit niya na iba. Ano yun? Talagang binisit niya yun. In fact, she said that Yeah. she visited him. Yeah. Hindi grabe naman. Grabe naman itong ambisyon mo, Madriaga. Nabibisitahin ka pa ni Vice President Sara. Baka mag-ambisyon ka dyan, nabibisitahin ka ni Attorney Guanzon. Para talaga tuluyan na yung ano mo, yung imagination mo ba? You can let your imagination run wild. So, ang ano natin, attorney expectation is he will file his reply answer his Counter counter affidavit. affidavit. Yes. And then, do you still plan to file your reply affidavit for the Vice President? Yes. Yeah. If he stands by his testimony, ang gusto namin actually, Attorney Guanzon, meron siyang mga allegations kasi na walang detalye. Yun. Sa Pa- cross-examination, palibasa- specify yun. palibasa- ng lawyer for the complainant. Palibasa, nagsisinungaling siya, hindi siya makaprovide ng detail. So, Correct. ang gusto namin, mag-provide siya ng detail para mas lalo naming mabasag yung testimonya niya. You can do that on, you can do that on cross. Yeah. So you filed it in what prosecutor's office? Taguig, because that's where the affidavit was executed. Yeah. Was notarized? Yes, notarized. yes. And that Okay, so yan ha. Talagang gagawin ng lahat ng attorney ni Vice President Sara, no, na itong si Attorney Panelo, na i-counter itong si Ramil Madriaga. Ang hirap nitong si Ramil Madriaga ay lahat ng mga akusasyon niya at aligasyon niya sa kanyang affidavit ay walang sapat na detalyeng impormasyon. At nagdududa po ang kampo ni VP Sara na walang iba kundi ang bida-bida na si Trillanes ang may kagagawa nito. Tapos may kredibilidad pa itong taong ito para sa mga gunggong na mga House of Representatives na mga congressman. Kaya sufficient informed. Ayon sa kanila, sufficient informed. Okay, so bahala sila. Okay, so guys, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, ano masasabi nyo dito? Mag-comment kayo ha, babasahin natin ang inyong opinion at i-analyze natin anong nakikita ninyo, anong ang argumento ninyo. Babasahin natin yan sa comment section, okay? Paki-like, paki-share ha, remember, para marami po ang makaalam dito sa balita natin. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na kayo para updated kayo lagi sa ating mga
trending na mga balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.